sa Department of Education. Doon sa kanyang speech ay talaga namang sinabi niya yung mga na-achieve nila, not only her, syempre mga kasama niya na nagtatrabaho sa Department of Education. So pinahalagan niya yung mga kabataan, naglitanya siya kung ano yung mga achievements, kung paano iniwas ang mga bata sa polboron, sa mga krimen, mga ganon. Yung very inspiring yung kanyang statement. So kung gusto nyo panoorin, puntahan nyo lang nasa kanyang page yun. Doon na tayo tututok dito kung ano ba yung impact ng kanyang pag-resign. Kung natatandaan ninyo, last year pa lang, gigil na ako kay Inday. When I say gigil na parang, Day, umalis ka na dyan sa mga traidor na yan. Kung natatandaan ninyo nung May, kaya nagkaroon ng salitang tambalusdos dahil si Inday ay nag-resign siya sa Lakas CMD. Yun ang unang hudyat, di ba? Dahil tayo, nagkaroon na tayo ng parang excitement na this is it. Pero mas, kumbaga, ayon sa ating mga nakakausap na mga abogado at magagaling, hindi basta-basta magre-resign si Inday Sara during that time. So ngayon, dahil sobrang kapalpakan ang ginagawa ni Bangag Jr., anong klaseng mga kapalpakan? Pagnanakaw sa kabanambayan, pagkasangkot nila sa kidnapping, sa smuggling. Siyempre, during that time, nung nag-resign si Inday sa Lakas CMD, nakikita niya na yung pagiging traidor ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Romualdez. Nakikita niya yan, pero syempre, sa gyera, kumbaga sa laban, hindi ka naman basta-bastang ilalade mo ang iyong mga kartada, di ba? Hindi mo pwedeng ipakita. Kung kailangan mong magtiis muna, magtimpi, gagawin mo, di ba? Marami nagsasabi noon, di ba? Kahit kayo gusto nyo nang umalis si Inday dun sa kanyang pwesto bilang appointee ni Bangag Jr. sa Department of Education. At syempre, yung mga iba natutuwa sila. When I say iba, ito yung mga kakampi ni Bangag. Matuwa lang kayo ng bonggang-bongga, pero hindi nyo alam kung ano yung kahinatnan nyo sa ngalan ng taong bayan. Kasi mga palangga, sabi ko nga, actually, this is not about yung nangyayari sa Pilipinas. Kung titignan mo, ang pagmahal ng mga bilihin, ang pagtaas ng gasolina, walang oportunidad para magtrabaho, ang pag-smuggle ng pamilyang Araneta, Marcos, Romualdez, Michael Ma, lahat sila ang leader ng sindikato. Kaya naman, siguro nakita ni Indayan na tinimpi niya lang na ang Bangag na gobyerno ay isang mafia at sindikato at this is the moment na mag-tender siya ng kanyang resignation and effective hanggang July 17, 1 month pa. So magsisilbi pa siya hanggang July 17. Ang tanong, 'di ba? Baka July 17 siya na presidente. Noong mga nakaraan, last year actually, siguro mga last quarter of the year, so meron tayo mga nakakausap na mga taong may alam sa mga pangyayari. Actually, kinukulit ko nga tong taong ito. Kailan magsasalita si Inday? Sobrang sara talaga siya. So, sabi ko nga, nung kasagsagan talaga ng talagang boljak, sabi ko nga dito sa taong to, sabihin mo kay Inday, magpa-prinse-prinsesa na muna sa dyan at kami na ang bahala buboljak sa mga bangag na ito. At pag dumating yung tamang panahon na nakapag-isip-isip siya na tama na, sobra na, then we will support her. Kasi nakikita natin kung ano po ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito dahil sinusuportahan natin si Inday, pero ito yung nararamdaman ninyo na mataas na presyo ng bigas na walang naganap na 20 pesos, mataas na krudo, mataas na galunggong, mataas na baboy, lahat ng binibili ninyo ay hindi yun na nga kayang mabili ng 1 kilo, patingi-tingi na lang dahil sa pambubudol sa inyo ni Bangag Jr. Ang basahin natin ngayon, yung Article 7, Section 4 ng Constitution. I think ito din yung pattern na tinahak ni former President Gloria Macapagal Arroyo nung siya ay nagbitiw bilang DSWD Secretary nung panahon ni ERAP na kung saan nakikita na ni GMA na pabulusok na si ERAP. So I think ito rin yung nakikita ni Inday na pabulusok na yung bangag niyang ka-unit team na nakipag-unite hindi para sa pagbabago, hindi para sa pagbangon, kundi nakipag-unite sa mga sindikato para pahirapan kayo, mag-travel sila, samantalang kayo hindi nyo kayang bilhin ang bigas na premium man lang dahil walang naganap na 20. Yan ang pambubudol ng gobyerno ni Bangag. Kaya ngayon,
siguro nakita na ni Inday na tama na, sobra na. Then, etong sinasabi ng batas na Article 7, Section 4 ay ito ay magsasabi na kung takbo pa ba ang presidente o ang vice-presidente as re-electionist. Basahin natin. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people of a term of 6 years, which shall begin at noon on the 13th day of June next following the day of the election and shall end at the noon of the same date 6 years thereafter. The president shall not be eligible for any re-election. No person who has succeeded as president and has served as such for more than 4 years shall be qualified for election in the same office at any time. Sabi dito, mga palangga, no person has succeeded as president and who has served as such for more than 4 years shall be qualified for election in the same office. So, ang ibig sabihin, mga palangga, dahil si Inday ay hindi pa nakaka 4 years, ay pwede siyang re-election kung siya ay maging presidente sa July dahil sa makikita ninyo maaring doon ang taong bayan ay kikilos na dahil mapapanood nyo na yung polvoron video o yung 5 pictures na sumisinghot si Marcos Jr. Dito mo makikita na itong timeline na ginawa ni Inday, baka nga ilalabas na ng may hawak ng 5 picture para ito ang simula na sa tuluyang pagbulusok ng mga bangag. Ang mangyayari dito ay kaabang-abang. Sabi dito pa pala, hindi pa pala tayo tapos basahin to. No vice president shall serve for more than 2 successive terms. Voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of the service for the full term of which he was elected. Okay? So, ang translation nito, sa ilalim daw ng Article 7, Section 4 ng ating konstitusyon, ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay ihahalal sa pamamagitan ng direktang boto ng taong bayan para sa isang termino ng 6 na taon na magsisimula sa tanghali ng ika-13 araw ng Hunyo, kasunod ng araw na halalan at magtatapos sa tanghali ng parehong petsa 6 na taon pagkatapos nito. Ang Pangulo ay hindi maaaring muling mahalal. Walang sino mang humalili bilang Pangulo at nagsilbi bilang Pangulo ng higit sa 4 na taon ang maaaring mahalal sa parehong posisyon anumang oras. Walang pangalawang pangulo ang maaaring magsilbi ng higit sa 2 sunod-sunod na termino. Ang kusang loob na pagtalikod sa tungkulin sa anumang haba ng panahon ay hindi ituturing na isang pagkaantala sa tuloy-tuloy na paglilingkod sa buong termino na kanyang pinaghalalan. Okay, maliwanag na hindi maaaring muling tumakbo ang Pangulo, ngunit maaaring muling tumakbo ang pangalawang Pangulo.